si Sister Lita Bersamina. 40 years, 40 years in service. I am 72 years old. Ako po si Rodolfo Bersamina. Edad po ay 78 years old. Kung bibilangin natin, hindi na natin masagot yan dahil matagal na. Ako po si Alex Ponzalan and 30 years old. Hindi ko na alam. Mula 2014 siguro. So 11 years. Ako si John Patrick Ifronda, 19 years old. Pwede rin niyo rin ako tawag JP. Siguro 19 years kasi alam ko nung bata ako, dito na ako dinadala dito ng mga magulang ko. Hi, I'm Pastor Christian A. Siozon. I'm 43 years old and I've been in the church for 9 years, turning 10. Yung una-una, dalaw sila mag-asawa, sila Ma Mercy Badong, gano'n. Pero before sa kanila, meron ng mga nauna, si Mambing Pinalba, yung ano na siya ngayon, Mrs. Bakuli, yung nasa Nangka. Magaling na teacher yun. Madami akong natutunan sa kanya about the foundation ng being, how to understand the Bible, how to understand what I'm doing, na meron na akong Kristo sa puso. So doon nagsimula. Napunta ako dito sa iglesyang ito dahil sa pamagitan po ng kapipilit ng aking may asawa na siyempre lalaki po tayo. Alangan naman na papasok tayo sa isang kongregasyon na hindi pa natin kilala. So that time medyo matagal na tinanggap ko dahil sinusuri ko kung ito na ba, ito yung katotohanan. Kasi tayo ang haligi ng tahanan, kailangan mabusisi tayo sa mga bagay na yan dahil pamilya ang ating isasama sa ganitong sitwasyon. So at that time, sa pamagitan mo hindi naman ako pinipilit, pero that time talagang kusa na rin ako na tumanggap dahil nakita ko naman ng katotohanan na ito na nga ang katotohanan para sa ating Panginoon. In-invite ako ni Olin, classmates nung college. Tapos ayun, in-invite kami nung anniversary. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na. Dinala ako ng magulang ko dito. Paano ako nakapunta dito sa church? Nung second year ako sa seminary, ay dito ako nag-practical work. At pagka-graduate ko, nag-pastor pa ako sa church until noong 2016 ay tinawag nila ako para magpastor dito sa church. I remember the people who were with us are the same people na kasama namin ngayon at marami pa ang nadagdag. May mga talata tungkol sa pagtatayo at pagtagumpay sa pagsubok. 40 years of God's grace and faithfulness. Pero paano ba tayo umabot dito? 40 taon na ang nakakalipas sa isang payak na tahanan ni na Ginoo at Ginang Castrense sa bagong 9-1. Sinimulan ng Diyos ang isang gawaing hindi kayang sukatin ng tao. Mula sa maliit na pangkat na nagtitipon upang sumamba at mag-aral ng kanyang salita, unti-unting itinayo ng Panginoon ng isang ministeryo tatagal sa loob ng maraming henerasyon. Sa paglipas ng panahon, sa pangunguna ni Pastor Perater, ang munting pagtitipon ay naging Kogyo Fundamental Baptist Church at nagpasya ang Diyos na gamitin ang lugar ng Kogyo Village bilang tahanan ng kanyang gawain. Pinagtibay pa ng Panginoon ang iglesia sa pamamagitan ng lingkod na Pastor Badong, Pastor Dan Fidelis, Pastor Laurie, at Pastor Amores na nagtaguyod ng iba't ibang ministeryo at tapat na naglingkod sa sambayanan ng Diyos. Mula naman sa kabataan ng iglesia, tinawag ng Panginoon si Pastor Rolly Escobar, ang kauna-unahang pastor na pinalago mula mismo sa loob ng kongregasyon. Sumunod si Pastor Jonathan Lalaan na nagpatibay ng ugnayan ng simbahan
sa komunidad at naglatag ng matibay na pundasyon para sa patuloy na pagbabago. Dumating din sina Pastor Rudy de la Peña at ang kanyang asawa, Ate Jo, na nagpatatag ng sistema at pamamahala ng simbahan. Sa panahon ng mga pagsubok, pinatatag ni Pastor Lodemar Lobaton ang kalooban ng mga kapatiran. At sa pagpasok ni Pastor Samera, muling naibalik ang katatagan ng ministeryo. Isang makabuluhang yugto ang dumating sa pangunguna ni Pastor Brian Najafor na nagpalalim sa pagkaunawa ng Iglesia sa mga doktrina ng pananampalataya, kabilang ang Decalogue, Marks of the True Church, Church Government, Tulip, at marami pang iba. Sa panahong ito, nagsimula ring mabuo ang hangarin na magkaroon ng sariling lupa at gusali ang simbahan. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Pastor Sean Macaraan ang masusing pag-aaral ng salita at pagpapatibay ng ministeryo para sa mga bata. Sinundan siya ni Pastor Seidel Estrebor na nagpatuloy sa pagpapabuti ng mga ministeryo at ng pisikal na pasilidad ng simbahan. Ngunit dumating muli ang mga hamon. Gayunpaman, napatunayan ng Iglesia ang katapatan ng Diyos. Sa isang mahirap na yugto, tinawag ng Panginoon si Pastor Christian Shozon upang muling ayusin ang administrasyon at buhay ministeryo ng simbahan sa pamamagitan ng pag-abot sa kabataan at young professionals. Marami ang naging matitibay na haligi ng Iglesia sa kasalukuyan. Patuloy na nagdagdag ang Diyos ng mga manggagawa. Dumating sina Pastor Jason Mesa at Sister Nicey Benito na nagpalakas sa outreach para sa mga bata. Pagkaraan ng ilang panahon, umalis si Sister Nicey, ngunit nanatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ang kanyang mga nagawang pagbubuhay. Nanagdagan pa ang lakas ng Iglesia sa pagdating ni Pastor Francis at Sister Hannah Balita na nagbukas ng mas malawak na outreach mission. At sa biyaya ng Diyos, bumalik si Pastor Rolly Escobar upang muling sumuporta sa lumalawak na ministeryo. Dumating ang pandemya at pansamantalang nagsara ang pintuan ng simbahan. Ngunit hindi kailanman napigil ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa isang simpleng kagamitan at maliit na espasyo, naisilang ang online worship service na umabot sa maraming tahanan sa kabila ng mga limitasyon. Habang patuloy na gumagalaw ang Diyos, ang simbahan ay naging formal na rehistrado sa SEC at mula sa dating pangalang Kogyo Fundamental Baptist Church, ngayon ay kilala na itong Kogyo Village Fundamental Baptist Church. Isang pangalang nakaugat sa lugar na kanyang pinaglilingkuran at sa mismong pinagkatiwala ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang Iglesia ay patuloy na lumalawak sa bilang, sa ministeryo, sa pananampalataya at sa pagkakaisa. At ngayon, may panibagong pananaw at layunin. Ang magkamit ng sariling lupa at maitayo ang sariling gusali para sa mga susunod na henerasyon ng mananampalataya. 40 taon ng pagsusumikap, 40 taon ng pagtatatag, 40 taon ng pagtatapat ng Diyos sa kanyang Iglesia. Sa Diyos ang lahat ng papuri at karangalan. Sa mga kasamaan sa iglesyang ito ay ako po ay nagpapasalamat dahil nandito pa rin tayo sama-sama para sa ating gawain sa ating iglesia. And happy anniversary sa ating lahat at patuloy tayong patuloy sa gawain sa Panginoon. Yan, sana tuloy-tuloy pa more anniversaries to come. Tapos halata naman yung paglago ng church. Tapos yung mga nagkakaroon tayo ng mga bagong generation, daming bata na umaten. So yun, so continuous growth. And I'm praying that the Lord will bless the church and for another 40 years, no? Natapos na yung 40 years, but still
napaka-faithful ng Panginoon sa atin. And I'm looking forward for more years na gagamitin tayo ng Panginoon dito sa Cogea Village Fundamental Baptist Church. God bless.